Sa isang maliit at liblib na barangay sa Iloilo, may batang babae na ang pangalan ay Rhea. Sa bahay nilang gawa sa kahoy at pawid, kung saan ang ilaw tuwing gabi ay isang lumang gasera, nagsimula ang kanyang pangarap. Panganay siya sa 5 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina ay isang labandera. Sa kabila ng kahirapan, itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang ang kahalagahan ng edukasyon. Gabi-gabi, habang natutulog na ang lahat, si Rhea ay gising pa rin. Nakaupo sa maliit na lamesa, hawak ang lapis at notebook, habang ang gasera ay maingat na inilalapit sa kanyang mga papel. Hindi man maliwanag ang paligid, maliwanag sa kanyang isipan ang isang pangarap, makatapos ng pag-aaral at makatulong sa pamilya. Minsan ay tinanong siya ng kapitbahay, "Bakit ka pa nag-aaral ng ganyan? Wala naman kayong pambayad sa kolehiyo." Ngunit matatag ang sagot ni Rhea, "Gusto ko pong makaalpas sa kahirapan. Hindi po pwedeng hanggang dito na lang kami." Sa elementarya, si Rhea ay palaging honor student. Hindi siya gumagamit ng mamahaling gamit. Ang kanyang bag ay punit-punit na at ang sapatos ay may tahi. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang kasipagan. Sa high school, siya ay naging valedictorian. Ngunit pagkatapos ng graduation, humarap siya sa malaking pagsubok. Paano makakapasok ng kolehiyo kung wala silang pera? Hindi siya sumuko. Nag-apply siya sa siyam na scholarship programs. Gumamit siya ng lumang cellphone ng kanyang ina para lang makapagpadala ng requirements. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang pinakahihintay niyang balita. Nakapasok ka bilang full scholar sa University of the Philippines. Naluha ang kanyang mga magulang. Ang batang nag-aaral sa ilalim ng gasera, ngayon ay papasok na sa isang prestihiyosong universidad. Pagdating sa Maynila, ibang-iba ang mundo. May mga estudyanteng naka-laptop, naka-iPhone, may dalang mamahaling gamit. Si Rhea, isang lumang notebook at second-hand na ballpen lang ang meron siya. Nakatira siya sa boarding house na maliit, kulang sa ventilasyon. Ngunit tuwing gabi, kahit pagod mula sa klase, nagbabasa pa rin siya. Ginagamit niya ang libreng wifi sa library para makapag-research. Minsan isang tinapay at sachet ng kape lang ang kanyang hapunan. Upang makatulong sa sarili, naging student assistant siya. Naglilinis ng silid-aralan, tumutulong sa opisina, at nagbibigay ng photocopy sa mga estudyante. Kapalit nito, may kaunting allowance at libreng kopya ng mga modules. Minsan, sa sobrang pagod, naiiyak siya habang naglalakad pa uwi. Ngunit sa bawat luha, may naaalala siyang tanong sa sarili. Paano kung sumuko ako? Paano kung pinili kong tumigil? At sagot niya sa sarili ay paulit-ulit. Hindi pwede. Kailangang makapagtapos ako. Para sa pamilya, para sa sarili, para sa pangarap. Pagkatapos ng 4 na taon ng sakripisyo, dumating ang araw ng kanyang graduation. Nakasuot siya ng toga, may medalya sa leeg, at habang papalapit siya sa kanyang pamilya, napansin niya ang hawak-hawak ng kanyang ama. Ang gasera na ginamit niya nung bata pa siya. "Anak," sabi ng kanyang ama habang pinipigil ang luha, "hindi namin pinalitan ang gaserang to. Kasi alam naming isang araw, ikaw mismo ang magiging ilaw ng pamilya natin." At doon sa gitna ng mga taong nagdiriwang, sa gitna ng kamera at palakpakan, hawak ni Rhea ang kanyang diploma sa isang kamay at ang lumang gasera sa kabila. "Gasera lang noon," sabi niya habang nakangiti, "pero diploma na ngayon." Mga kaibigan, marami sa atin ang nagsisimula sa dilim, walang kuryente, walang pera, walang suporta. Ngunit ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa bumbilya, kundi sa determinasyon. Kung ikaw ay nagsisimula rin sa gasera ng buhay, maaring kulang sa gamit, kulang sa tulong, kulang sa tiwala ng iba, huwag kang panghinaan ng loob. Ang mahalaga ay ang apoy ng pangarap mo. Ang mahalaga ay ang pag-asa mo. Ang mahalaga ay ang paniniwala mong kaya mo. Kaya tandaan mo, gasera lang noon, pero diploma na ngayon. At balang araw, ikaw rin ang magiging ilaw sa mundo ng iba. Kung nais mo, maaari rin kitang tulungan sa paggawa ng